naoperahan ka. Nung Sunday lang ako wala. Ako. Namiss ka eh, kasi laging Sa'yo nga, bisbisag ka, pastora. Good morning! kaso ako yung nakawala na. Anya ba, napang kayo jay kwa? Party? Party jay, party dito eh. Pera na Party. lang. Pera na lang, pastora. Pera na lang. Wala nang party. Ay, mamaya may pera ka. May ibibigay si Cyril. Maganda ah, kung mayroon. Magandang biyaya yan. Mga kapatid, maglalas na tayo sa ating topic na transformation. Wala namang mic, kaya ayaw mo na, malakas naman ang aking niwa. Parang kapit ba naman nakakalis na lagi, Jeko? Sunday school na rin. Oo, kasi nung minsan, napikpik sa pa yung pukpok, kaysa dyan sa umay. Aliban ta, overcome tayo di dyan nga pukpok, nag-idop damot ang amin na pukpok. Sorry. Sound. Anak doon sa ta. Nakaraki ni MM. Huwag magalit ako po, bakit sa balik mo ba yung ako? Baka sa baba, iba na yung pukpok. Iba ito, kunada. Okay. Matatapos na po tayo sa transformation. Our topic last time is the present transformation that we had discussed for 1 month. And then, nandito na po tayo sa total transformation. Magre-recap pa ba tayo? So, yung metamorphosis ay isang halimbawa po natin na isang Kristiyano. Beginning at the birth, spiritual birth. Tapos, after the spiritual birth, magkakaroon na tayo ng righteousness. Tapos, magta-transform na po tayo. Kaya yung topic natin last Sunday, the total transformation about rapture. Pero, wala po tayong mababasa sa Biblia na rapture. Kaya diniscuss natin yon ng the Greek word is castaway or ano na yung isa? Put up. Well, put up in heaven. So the rapture came from Latin word kaya mga Greek word. Carrying off, transport, or snatching away. While the word rapture is not in the Bible, the concept of the carrying off is clearly taught in Scripture. The rapture of the church is the event in which God snatches away all believers from the earth in order to make way for His righteous judgment to be poured out on the earth. The rapture is prescribed in 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18, in 1 Corinthians chapter 15 verses 50 to 54. We had already discussed this. So, yung second coming of our Lord Jesus Christ, na na-discuss na natin, it is a matter of in a twinkling of an eye. In one snap of the finger. Mag-a-appear ang ating Panginoon in the air. The Lord descends all the way to the earth to stand on the Mount of Olives, resulting in a great earthquake followed by a defeat of God's enemy. The Lord's come in the clouds to meet us in the air. Amen. So, mababasa po natin ito sa Zechariah chapter 14 verses 3 to 4.
Kapag dating ng ating Panginoon, lahat tayo ay, pero mauna muna yung namatay sa ating Panginoong Jesucristo, babangon sila, mauuna sila na babangon, pagkatapos ay tayo na nabubuhay ay mag-glorified body. At ang sabi dito sa Philippians 3:20-21, hindi lahat ng mga anak ng Diyos ay hindi po mananatili dito sa lupa. Pero yung hindi na-transform ang kanyang buhay ay maleleft behind. Yon ang napag-aralan natin noong mga nakaraang taon. So our citizenship is in heaven. Kaya ang ating Panginoon ay napakabuti po niya. Dahil lahat ng kanyang anak ay gusto niya ay pupunta sa lugar na kanyang inilaan para sa kanyang feeling, mga kapatid. So in Philippians 3:20-21, citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. So our physical body will be transformed totally. It is called a metamorphosis. So our entire faith to our Lord Jesus Christ, this body, our physical body, will resurrect from death at the coming of our Lord Jesus Christ. Second advent, in other words, synonym word. The second coming of our Lord Jesus Christ is also called second advent. This is the foundation of the afterlife belief in the Bible. Paul makes this very clear in 1 Corinthians chapter 15, verses 3-4. I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sin in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised, and the third day in accordance with the Scripture. Now, marami pong nagsasabi na hindi po sila naniniwala sa rapture. Pero tayo na naniniwala sa fundamental truth of our Lord Jesus Christ, naniniwala po tayo na parating muli ang ating Panginoon. Yung pagkamatay at pagkabuhay ng ating Hesus Kristo, yun ang representation that we also be glorified when our Lord Jesus Christ will come again. Pero marami ang hindi po naniniwala. Kung sakali na ito ay hindi nangyari, so, yung pagkabuhay at pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon, it is futile, walang saysay po. At yung paniniwala po natin bilang isang Kristiyano ay walang kabuluhan kung hindi po ito totoo. Kaya mostly tayong lahat naniniwala sa fundamental truth of our Lord Jesus Christ, dahil marami ang nagsasabi sila ay naniniwala kay Kristo, pero hindi sila naniniwala sa rapture. Ang sabi nila, this earth is the heaven. At makakasalamuha lahat ng mga klase ng animales. Dito daw sa lupa ang paraiso. Pero, bakit tayo i-cut up ng ating Panginoon in the air at sa lugar na kanyang inihanda para sa atin? Upang sa ganon ay maiwasan po natin ang parating na galit ng ating Panginoon sa mga hindi nakikinig, sa mga hindi naniniwala na
totally na mangmang at bulag at hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo ay mali-left behind at mararanasan ang galit ng ating Panginoon. So, ayaw po natin mangyari ang lahat ng mga bagay na yon, mga kapatid. Kaya ito ang sinasabi na future transformation. It is about the rapture of our Lord, the second coming of our Lord Jesus Christ. So, last time, we are at the last topic according to Romans 8, chapter 8, verses 18 to 23. We are talking about the adoption as firstborn son. It is the connection of rulership. Sino yun? Ang ating Panginoong Kristo. Tayo na inadapt na ng ating Panginoon, yun ang tinutukoy na adoption. Noon kasi, ang pinili lang ng Diyos ay ang mga Israelites. Pero sa kadahilanan ng ating Panginoon na walang tapat sa kanila, marami pa rin ang hindi naniniwala, nire-reject nila ang katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't dahil sa ating Panginoong Hesukristo na lahat na maniniwala sa Kanya, we are called the children of God. So we are adopted. So ang mga adopted na mga anak, lahat ng mana, the ears of our Lord Jesus Christ sa Ama at yung mga Israelites na tagapagmana, ay ganun din po tayo. Walang half-half. Totally na tagapagmana ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang sinasabi dito sa Romans 8 verses 18 to 23 na pinag-aralan natin last time in Deuteronomy na i-discuss ni Brother Jerry. Deuteronomy verses 21. So, in Romans 8:19, pakibasa, Sister Edna sa Ilocano. Matatapos na to tayo. Dahil pag-uusapan natin ang sonship ng ating Panginoong Hesukristo. Wala na tayong ibang i-discuss dito kundi yung future transformation about the rapture. Romans 8:19. Oo. Sila gaga isang aparsoan nga agur-uray iti Dios amang parangarang kadagiti anak mo. So, ang tinutukoy dito ay tayo. Di po ba, Pastora Sally? Tayo po ang tinutukoy po dito sa Romans 8:19. The word chastisement, mga kapatid, sa Hebrew chapter 12 verses 5 to 8 is from noun and the verb forms of paideo. The Greek word is a child training. Yung mga pasaway na mga bata na trinitrain. Kaya tayo ay trinitrain ng ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay dahil gusto niya na totally po tayo na i-surrender lahat ng pinag-usapan natin, the areas of our life na kailangan na matransform, na na-discuss po natin last time yung kasalukuyan na transformation about our spiritual life. So, habang tayo ay nabubuhay, at train po tayo kagaya ng isang mga bata. Siyempre, ang mga magulang, train nila ang kanilang mga anak upang sila ay mamuhay
na may disiplina, ginagalang nilang kanilang mga magulang, at may takot sa Diyos. Ganon din po tayo mga kapatid. Kaya tayo tinuturuan ng ating Panginoon as a sonship, adopted children of God. Kasi mahal niya tayo. Kaya niya inaaral ang transformation ng isang ang isang anak ng Diyos upang isagsagana na rito iti future transformation, ijay makunkunang nga rapture. Tano at dapay nabatbati nga han nga na-transform iti biyag tayo. At that time nga umay ni Apo ma-left behind tayo. Ket sayang jay panag-training tayo. Akas sundalo, akas children of God. Nasa sayang dagijay nga nuhang tayo nga naalwadan. At that time taadamot iti future sanctification. Ti kaya nga sa uwan dijay panagdalus tayo iti karkararwa tayo agdawat ti pamakawan. Tani Apo Diyos ket nabaknang iti grasya. Napunpuno isuna ti ayat kadagiti anak na. Sonship with a view to rulership is those capable of spiritual perception. Only those born from above, born again, ituktukuyin na dito. Born from above would be in a position to possess God's training. So those unsaved cannot be inherit the kingdom of God. The eternal salvation will never be inherited by those who are unsaved. Nakakaalida ang anya. Pag nilay-nilayan natin yun. Kaslangay aglabas laang dito iniwat. Nga antayo nga ipupuso dayto eh. Nga umay tayo laang nga aggimong agbasa ti sao ni Apo Diyos nganuhan tayo nga ipupuso dagitoy nga pamalakad dagitoy warning ni Apo Diyos kinya tayo sayang lang kita nagserbi tayo kinya. So we are the adoption of our Lord Jesus Christ, our God the Father. This body will be glorified in time. The events that our Lord Jesus Christ will come. In a twinkling of an eye, in one snap of our finger, amin tayon kat mag-glorify. Kasla kumadya tayo dito eh. Imay na Apo Diyos. Binmangon dagiti natay. Simmaruno tayo. Ngem agsasabat tayo ijay langit. Apay nga bumaba ni Apo. Dito rabaw ti daga. Haan nga bumaba dito rabaw ti daga. Taday to'y nga daga. Makasalan. Ngan ti kung puna nga jay appointed son. Ngay bagbaga na nga sa akin ang mundong ito. Kung wala yung aking pirma, hindi ka makakapunta sa langit. Naglatak nga hangag pay sujay bagbagana. Pay! Yan nagaduti na brainwash na. Pagkasundata 8 million kano nga followers na. Nga habang buy-buyag di jay nga ibagbagana di katauhan ni ama, katauhan ni anak, ada kanyanan. Kit intuno matmatay tayo, hantay nga makita ti rupa ni Apo Jesucristo, kundi ja rupa na. Dito isa ti Antichrist. Dito sa Pilipinas. Ngimantay tayo mo naramanan, jet tribulation. At dapay umay, nga nakakarupay ng daytoy. Iso nga si sagana tayo, kakabsat. Tanang rugin daytoy.
Gasang ti kinabaknang na. 30 hectares. Nagadupay paglumungan, iti unag ti daga. Ti awag datatan, Apollo Ram. Ngam si tayo, anak na tayo ni Apo. Amen. We are the children of God. Tamamati tayo kini Apo Hesus Kristo. Amin tayo, ket makita tayo nito. Face to face isuna. Dumteng to day tangal daw. Na umay isuna. The redemption of the body in Romans 8:23. Palpalagit naman can have nothing to do with the change in the body that will occur when Christians are removed from the earth. At the end of the dispensation, as shown by the context, the redemption of the body in this verse can only be a reference to the future time. Reference tayo lang dito yung kakabsat. Ta-i-discuss to ni pastora tayo. Dito sumaro no iti rapture. Gana tayo lang dito yan. And the glory shall be revealed in us. Iso nga dagijay mystery of our God. Pahapyaw lang nga impakita na, imparamdam na kanya tayo. Ngayon daytoy mystery amin to nga nakapaloob, nga hidden. Amin nga dagijay hantay nga namamuan pay. Na i-reveal amin daytoy face to face ton. Ijay to sa kaangan ni Apo. Shall be revealed in us as Christian. It can only be reference to the future time when the Son of God, the new order of sons, Christ with his co-heir. Sino dagijay? Si tayo kakabsan. The overcoming Christian, we as an adopted and properly arrayed with a child, as a child trained by our Lord Jesus Christ, will be manifested for all to behold. So, dito po nag-i-end, mga kapatid, ang ating aral sa araw na ito, mga kapatid. Kung kaya't inaaral po natin ito, tapno sagana tayo. Nung nabasa tayo jay book of The Left Behind, adamot iti adapay movie na dayto ngem dia pahapyaw na pudpudlongon jay dadaduma hanpay nga nai-reveal kakapsat. So nga adalon tayo daytoy tahantay to mayaw awan. So nga nagasat tayo ta nayet adal dito Church of Jesus loves you. Our Lord Jesus Christ loves us so much. Handaman nga ipapaadal dayto iti daduma adabayad na. Idi nagadalak ijay Bethel Bible School Hong Kong Extension. May sala nga unit kakabsat 575. Iso nga nangina ngamno ditoy libre. Libre kat namnamon tayo ipupuso tayo ta amin dayto ngayat adal ngay kat at adalan ija Bible School. So nga agyaman tayo tinaapo. Additional pastora tapos no sikanton ti mangi-end ti kararag. Takayat mi nga mangeg day tabusis mo. Sakbay nga awatot jay. Thank you so much pastora. Tinapintas nga transformation na adal tayo. Actually so nga inted ko day nga team, day nga bulan nga puta. Iso ti pakita ti Apo kasabulan kada tayo. Nasiputan nyo ba jay adal tayo? Amen? Amen. Nawatan tayo. Interesting. Nawatan tayo. Adayin baga ni pastora ijay. Agree kayo? No, haan kayo ka ma-transform. Ang kayo ma-rapture. Ma-left behind kayo. Do you believe? Yes. Bakit kita? Maiiwan ka talaga. Oo. Mamati kayo dyan? Yes. Wala kayong question doon. Paano pag namatay tayo ngayon?
Halimbawa, ngayon na yung oras ng kamatayan natin, namatay tayo. Matatanong ba natin sa sarili natin, Lord, transform na ba ako? Nasa iyo. Gaano ka kasigurado na ikaw ay transform ka na? Ay, tingnan natin kung may dumaan doon sa pinag-aralan nating transformation. Ako'y nagtatanong lang po. Oo. Para po makita natin doon sa 1 week, ay 1 month na 1 month. pag-aaral natin kung may naiwan po sa ating pinag-aralan. Halimbawa, kukunin na tayo ni Lord. Ngayon na yung oras ng ating kamatayan. E, syempre, may dalawang pupuntahan ka. Okay? Ang rapture ata, ang harapin ni Jesus, matay ka, matay tayo. Na-transform tayo ba? Inawat ba tayo ba ti transformation? Naku, eh bakit? Sino ang sasagot? Sino po ang sasagot sa sa ano, sa congregation? Kasi kung kayo walang tanong, ako may tanong. Napag-atalan tayo mo. Sister Jerry. Mabalin pastora nga maawat tayo ta dahil lang When, nga dati guray. consequences na Mm-hmm. adati ta ko nanamot nga once nga namati ka di ba Naisurat. sikakat adanagan mo ijay kwan Book of Life. ijay kwa adalata mananday song batam so biyay kaslama isya. Thank you, Sister Jerry. So, Aguray. Masave ka, although ka pa na-transform. Hindi, meron ng transformation pero hindi yung fully. Kasi di ba, the transformation nga process dahil. Gradually, Process, Oo. gradually. So yun po. Tapos may consequence din yung. pag hindi ka sumunod. Kasi meron yung tao na naniwala naman, pero hindi niya tinanggap yung Sablay. transformation sa Buhay niya. sarili niya. Kasi may katigasan ng ulo niya. Gusto niya yung maniniwala lang, pero ayaw niya ng transformation. So yun yung tinutukoy kasi nung ano eh. So, paano mo masasabi, paano mo matitiyak na kung mamamatay ka ngayon, diba, kukunin na tayo ni Lord ngayon, kasi hindi mo nga alam eh, hindi pa naman nakakalam ng kamatayan, ano. Eh, Lord, may transformation ba sa sarili ko? Yun yung tanong natin, diba? So, ganito po ang transformation na tinuro sa atin ni Pastora. Salamat Pastora sa pagkakaturo, ano? Ang una pong natatransform sa atin, intindihin natin ito. Okay? Ang unang natatransform sa atin na tinuro ni Pastora, narinig ko din yan kasi andito ako ng unang lesson na napag-aralan natin May yan. video lang. Ay ang ating spirito. Hindi mo yan kayang i-transform. Hamo kaya nga balbaliwan, hamo kaya nga baliwan, dajay spiritum kin ijay kina manakasalanan nga katayuan mo bilang isang tao. Kaya, nung wala pa si Kristo sa puso natin, Born again. no, nung di pa tayo naboborn again, sabi ni Pastora, we are all dead. Yan, atay tayo nga Dead in sin. na espirituan. Ngayon, dinawat tayo ni Apo Jesu Kristo, iso da jay nagnanti transformation. Born again. 1 Kanya Corinthians tayon. 5:17. Dati una nga nag-transform, nabalbaliwan, da jay espiritu tayo. Apay, kasi ni Jesus ang ti agnanaon. Tingnan tayo. Ti espiritu ti apon ti agnanaon, ijay unag iti puso tayo. Amen po ba? Amen. Iso nga numatay ka ita, masave ka lang. When, ng aguray. Masave ka lang ta. Mamati kay jay. When. Amen? O, itata. Dajay may kadwa nga transformation. At na-transform dajay spiritual life mon. Ti umuna nga balbaliwan. At ti sumarunong nga balbaliwan ni Apo Diyos iti biyag kayon. Una na ijay 2 Corinthians 5:17. Itatan saan ka nga agbibiyagan iti lasag. Agbibiyag kan ti espiritu. Isu nga jay dati nga kinataom nataydan, awandan. Ti agbibiyag kin ka itatan baro nga sika. Dajay ti baro nga transformation iti biyag mon. Ti driver mon, Brother Jerry, saanen nga dajay Dios daytoy nga lubong. Saanen nga jay bukod mon nga Bagi. bagi. Sa nga ni bukod mo nga pagayatan, ta pinagtugaw mo nga roden ni Jesus. Inaramid mo nga templo da kan ti espiritu ti Apo.
Sa nga jay kay kayat munti, masursurot. Pero marami pa rin matigas ang ulo na Kristiyano. Hindi. Oo. Romance. Yun yung hindi nila matayuan kung mamamatay sila ngayon, Awan. Na-transfer ba sila? na-transform ba sila o hindi. Kaya dapat ang una mong malaman, ang naunang na-transform sa akin is my spirit. Amen? Okay. Born Dapat again. meron tayong personal encounter sa ating Panginoon. Hindi po biro Hindi han nga tayo ang awunti agserbi kini Apo Dios lalo kada tayo nga agtutubo. Dapat kaya nagtutubo kaya nataangan. Dapat ada personal encounter tayo ti Apo. Pudpud noon tayo nga talaga nga ited, isurrender kanya na itibiyag tayo, pagtaengan iti puso tayo ni Apo Yesu Kristo. Kasi suna iti ag-ari itibiyag tayo, mangi-drive itibiyag tayo, tapno maadaan tayo ti transformation. Otherwise, no saan tayo nga pag-drive ni Jesus, ijibiyag tayo awan transformation. If we did not allow the Holy Spirit to totally transform us. So talaga nga tayo nga i-allow ti Espiritu ti Apo, nga isut mang baliw kada tayo babaen sa una, haan ka nga ma-transform. Kasi ti transformation, balbaliwam da jay, dating nakasanayan mo doon sa gusto ng Diyos. Yun naman lang eh. As simple as that. Jay kayat mo idi, haanan nga isuti ma-sursurot. Jay kayat tilasag mo sa anan nga isuti mapapati. Ludikat da jay panangidala ng ti Espiritu iti puso. So adadwa nga aglablaban na kanayon, itibiyag tayo. Maramida ka taday tayo saan? Kastoy nga tati agbalin nga ugalik ay haan ko na kontraan da jay sa uni Apo Diyos. Kasi dapat adatila, dapat kanayon nga kastoy, dapat da jay nasaya at lahat ati panpanunutan. Kung na da jay flesh mo, haan, masair da jay riknak. Masair da jay flesh kupot masapon nga agrabensa, kung na mo jay riklam. O ni papatim da jay riklam, sursurutom da jay kayat mo, and then equals, sikamot lang timang suffer. Sikamot lang agbabagsak din sa iyo yun. Kasi yung tinanim mo, aanihin. O, ganun lang yun, no? So, masapon nga tibiyag tayo, siguraduhin tayo nga talaga nga na-transform tayo spiritually. And then, ko na ni Sister Jerlyn, at tuloy da jay, gradual da jay process ti transformation. Adaman da jay hantayo pa'y nga nabal, hangami nga datayit mang balbaliw, ti Espiritu ti Apo kente sa uni, Apo Diyos. Anya nga iti part mo ijay, Sister Hannah. Anya iti part mo nga ijay. Ijay transformation iti biyag mo. Agtulnog. Kunani. Willingness. Willingness. Obedience. Kunani, Apo may susuro kada tayo. Willingness, agtulnog. Agtulnog tayo ijay pagayatan ti Espiritu ti Dios according to His Word. Kasi hamong matamo ijay pagayatan ti Apo, noan mo nga i-refer ijay sa uni, Apo Diyos. So nga dapat agkadwada. Ito ba talaga ang gusto ng Panginoon? So, tagidya lang mo the simple way of transformation ti life tayo bilang may nga Kristiyano. Masapol nga dadya panpanag na tayo ket nakaayon sa salita ng Panginoon at katuruan ni Kristo sa buhay natin. Ket agtultuloy nga kasya ingana nga datayo ket mabalbaliwan na mabalbaliwan kas iti nakaayaban ni Kristo. Anya di nakaayaban ni Kristo kada tayo? Agbalin tayo nga mabalbaliwan akas iti anak na. Yun yung goal natin sa transformation. Maging kawangis ng kanyang anak. Amen. Yan lang yung ating main, no? So, asa atin na yun, sabi ni Pastor Rabioli. Matagal ba ang transformation? Nasa iyo yun. Gaano kabilis yung transformation ng buhay mo? Nasa panagtulnog, sabi naman ni Hannah. Depende ka no natutulnog ka, napaspaspas ti transformation, no nawilwilwil ka nga Kristiyano, na dumaduma ti klase ti Kristiyano. Yan, no nawilwilwil ka, ay kat bumaybayag, mat kulamot Mr. Jerlyn, ada consequence. No natay ka, nga mga nagtulnugan, mapalin nga na-save ka, ngem, jegun-gunam, amo nga naawat. Okay? Diinan lang natin yun Tanuhan na nga ako nga, anak mo't lang gayam nga mata. Natangkot tikwak ka, anak mo ta-transform, mama mo't lang gayam gun-gunak.
awan na naklatang agtultuloy ay na naabak ka, linabak na kati kabusor. Iso nga masapol nga maamuan tayo nga ti muna nang balbaliw iti biag tayo kaano mo ay naramid tayo ka. Kaya uray pa di daily nga transportation tayo saan nga da tayo ti transformation tayo nga da tayo mga raramid. Ilang araramidin tayo agtulnog, babaan ti panang transform kada tayo ti espiritu ti Apo ken ti sa una ilang aramidin mamati ka, mapusong ken agtulnog ka ijay leading iti espiritu ti Apo ti biag mo and then maananay ka babaan ti panabor ni Apo Dios. Sa nung nga ta pastora kat I am weak. Kanayon tayo bagbaga tayo I am weak, I am weak. Weak. Amo ni Apo Diyos, weak tayo amin. Amo ni Apo Diyos nga natayo kat mahina. Kaya nga namatay si Kristo para sa atin. Tapnoan anayin na dadya kina Di jay ti matransform. Di Well, jay kinakaapoy tayo. Ya? So nga natay no napiksa tayo kung mga inmayin ni Kristo. Amo na nga ti tao ket managbasol, nakapoy, nakapsot, ado pagkurkurangan na, ado kinamaldita na niya, ado ti kinaubaw ti tao. So ngayon may ni Kristo, tapnoan anayin na tayo kumay jay kinasyasin no tayo. Kaya jay pigsa ni Kristo, jay pigsa ti Espiritu, isot magpapigsa kada tayo. So ako na oo na, jay nga to, so di bawon ko ti mangliwliwa kada kayo so ti Espiritu ti Apo. Tapno nagbalin kayo nga Kristiyano, taeng isunay jay biag mo, agtugaw isunay jay trono iti puso mo, ket mapapapigsa. Kata amo na nga weak ka, amo na nga maldita ka. Ket no adda isuna ada mang pitik ijay kinamalditam no sumsumro. Ang katawa ni Pastora Bioli. Amen? Alam mo, lahat tayo ay pagkamaldita. Maldita. Ay pagka lasag. Tapos si Manang Leon, may kasama ng ugali sometimes. Tao nga ro. Amo ni Apo Diyos na dyan. So nga pinastrict na ni Kristo iti puso tayo, tapno isot mga nanay iti biyag tayo. So kung na ni Apo manursuro tayo, tapno isot ti ma-transform iti biyag tayo. Di ba? Para maging kawangis tayo, ano ba itsura ni Kristo? Si Kristo maunaway. Si Kristo mapagmahal. Si Kristo, ano ba ma-teaching ng ating Panginoon sa Kristo? Ang dami. No? Lahat na ng kindness, lahat na ng nandoon, di man natin kayang pantayan sino ang gagawa niya sa atin. Kung ipalubos tayo nga aramidin ni Kristo na dyan itibiyag tayo, kanti Espiritu na maaramid ti milagro na itibiyag tayo. Tano dat tayo langan tayo kaya. Tati kayat tilasag, dyan kayat tilasag. Ti kayat tilasag, nuan niya ti mapatungpal, nuan niya napapaati, nuan niya ti ay anyakit din niya, nuan niya ti pagayayatan ti riknana, isuti kayat na. Ngem no, dadya pagayayatam nga day takit ipatransform mo babaan iti spiritu ti Apo agtulog ti lasag. Dayaw iti Apo, amen? Amen. So or nga masapol tayo ti agad-adal, masapol tayo ti sauni Apo Dios, masapol tayo ti gatherings nga kastoy, tano may saka awan kang kaya mo nataat nga mo ti kadwam. So masapol tayo ti gatherings nga kastoy, panagpapinatiker, panagbibinaga, sauni Apo Dios nga iso amin deta ti usaron ti Apo. Nga mangidalan kada tayo, tapno itibiyag tayo agtutuloy nga matransform. So kaya tayo ti okay? So kung na tayo gradual ti transformation. Hinay-hinay sigon iti panagtulog iti lasag iti daytoy nga transformation. Daytoy nga kina kapsot ti kinasyasin no tayo. Aminan tayo lang, hindi bagi tayo nga awanan tayo ti maaramidan without Him, without the Holy Spirit. Ti Apo idala na tayo. Ngayon no natangar tayo, ang ti word nga natangar, Tangsit. no, itang-tangsitan tayo ti Apo, ay saan nga manifest? Dadya Espiritu ni Apo Diyos iti diyan tayo. Ngayon no, si pupuso tayo nga mang alaw, kanya na, alam mo yan sarili. Ni Amen. Apo, transform na tayo. And that's ultimate goal iti Bible. Iti sa uti Apo, tibiyag ti may nga Kristiyano, hindi manatiling uod. Ang gusto niya lahat tayo maging paru-paro. Amen po ba?
Amen po. Yung paru-paro, ma-process may process. So, ganun din tayo. Di man tayo pantay-pantay, hindi man tayo mabilisan na ganun. Huwag mo na silipin yung itsura ng kapwa mo sa likod. Ang tingnan mo na lang yung sarili mo, paano ka naging paru-paro. Amo siya, kung siya con pa lang, kung siya ay nabalkot pa lang ng You po. Q pa, amo lang siya. May process din. Panalangin mo siya para sa susunod na araw, maging paru-paro din siya. Pag mo siyang expect na agad na maging paru-paro, tingnan na lang natin kung naging paru-paro na tayo, paano naman tayong magiging ilaw at magsashine doon sa harden ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? So, yun po ang ating may clear dadagdag doon. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman po yan kagyat. Ang Diyos, ipinapaunawa niya sa atin yan. Huwag tayong maging wala naman palang saysay yung aking Hindi ho ganun. Ang Diyos mapagmahal sa lahat. Amen. Alam po niya yung katayuan natin. Alam niya yung desire mo, paano mo gustong mas mapalapit pa at mas mapabago pa sa kaanyuan ni Kristo sa buhay natin. No? Kaya importante, laglagi po tayo, lagi nga adal tayo, i-apply tayo, tibiyag tayo, kaya may apo Diyos, bendisyon na tayo. Amin. Paridayaw, iti apo. Amen. Okay, so, ibibigay ko na lang po yung susunod na pag-aaralan natin sa susunod na Sunday. Tapos ni Pastora Leti, Pastora Bioli, siguro ako ang susunod na magtuturo sa Sunday, then back to Pastora Leti, then Pastora Bioli ulit. Okay? So, yun po ang ating may dadagdag. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa ating Panginoon. Apo, agyaman kami, Apo Diyos, iti dating inadalmi, iti ulay, iti nasurok kamay sa ngabulan. Agyaman kami, Apo Diyos, na nagpintas na iti nga adal. Yaman kami Apo, iti panangitid mo, iti anointing, kini Pastora Bioli, tapno itid na kada kami iti nasayaat, nga adal manipod iti dating tema. Saan mi man Apo, no daman dagiti nagkurangan mi, iti inadal mi, punpunwam ka di Apo Diyos. Kaya't kaputa si ti Diyos, Apo, nga mangpunno kadagiti amin. Kaya't Apo, tid mi amin daytoy, tapno dagiti nga, saan mi man nga na perfect Apo, ijekas iti kayat mo Apo nga, pakagtingan mi, daytoy nga transformation. Ngem nagadu, Apo, daytoy na adal mi, nga adal, tapno umdas da Apo Diyos nga mang ipalagip, daytoy kinapateg, iti transformation, iti biyag ni Apo. Mga kayat, Apo Diyos nga manatili kaming bata, di mo gusto na lagi kaming bagong panganak. Ang nais mo, Diyos, ay umaddang kami iti maturity sa pagiging isang anak mo, Panginoon. Kaya tuntuno makitam nga da kami ket lumakayen, usarin na kami tumot Apo para iti pakaitantan upam iti daytoy nga biyag. Kaya bendisyonam iti tunggal puso, iti tunggal apayag ang nagdengeg, iti daytoy Apo Diyos nga adal ti transformation. Anayam dagiti panakaawat mi nga espirituan, ika na kami ti wisdom and knowledge, tapno mapunpunupay dagiti adupay akasapulan ti biyag sa tunggal may sa kada kami hinggil sa usapin na ito, O Diyos. Kaya tagyaman kami met, ti amin, nga nagited iti tainda, tapno nagadal iti daytoy nga tema, stamot Apo iti nagisuro kada kami ni Pastora Bioli, bendisyon namin iti biyag na, tapno usaron pa iti adadu, Apo Diyos, kagundaway iti biyag na Apo nga mausara iti daytoy rabaw iti daga. Bendisyon namin dagiti anak na, pagpalain mo ang bawat source ng kanilang buhay, Panginoon, ng nangruna tin espiritual nga biyag na. Kaya tapo, agyaman kami, bendisyon namin, uray pa dagiti sumarunong nga aramiden mi, stamot ti sumarunong nga topic mi, tiday ti Apo Diyos sa Sunday School, agyaman kami katitit mi ti amin, yung glory kan panagyaman itinaga ni Apo Jesus. Amen. Thank you, Lord. Gawat ti Diyos.